Christmas parties, daghan kayo. Kung hatagan ka regalo, mana rin ka, dili ko eh. Di ba? Kung ihatag sa Ginoo ang grasya, kinahanglan yun na itong dawaton. Amen? So we are so blessed, no, that through our pastors and leaders, we were able to experience the grace of God. Kaya kung wala na i-introduce sa ato awa, yun na ka-experience sa grasya sa Ginoo. Amen? And if it's not because of God's grace, wala ka din hikaron. Amen. So the text, ang atuang text, was taken from the book of 2 Corinthians. No? Tagaan na tamo og background gamay sa libro sa 2 Corinthians. Naraba ko teacher diri. No? The book of 2 Corinthians is a personal letter from the Apostle Paul to the church in Corinth, written after a period of severe conflict, focusing on reconciliation, defending his apostleship against false teachers na adi ay mga ning niya ba murag ning debate kaniya sa iyang kanang administration sa iyang dumala, no, mga false teachers, and encouraging generosity. It's a complex letter reflecting a broken relationship being mended. So reconciliation ang iyang purpose. So ang ato ang tema nagaingon sa to, abounding in grace. Inay katapat, abounding in grace. Sa may meaning aning abounding in grace. So it's a biblical concept suggesting a limitless supply of divine help. Walay kinutuban na supply katabang gikan sa Ginoo. Amen? For all situations, sa tanang sitwasyon sa itong pinabuhi, walay limit ang grasya sa Ginoo. It emphasizes God's boundless provision. Walay kinutuban ang grasya sa Ginoo ug tabang nagikan sa Ginoo. Kung sa pinaka-simple ra nga explanation o pinaka-layman's term siguro o pinaka-uso nga ginagamit nato karon, paldo ta ba? Hinay mo katapan, paldo ka. Paldo ka sa grasya sa Ginoo. Mo na ipasabot sa abounding in grace. Siguro na may paldo sa kwarta, pero mas maayo ginang paldo ta sa grasya sa Ginoo. Amen? Tanawa doon yung katapan. Kung paldo ba yun? Tanawa daw. Tanawa ba? May lahat na kay kung paldo yun sa grasya sa Ginoo, nakapastrit ang buhok. O danlong kayo, mas lahat yung kalangaw ba? Paldo na siya. Labi na kita niyo yung mga wait pitit pulaha. Paldo gina siya sa grasya sa Ginoo. Amen? Salamatan na ito. Simple rin ang mga butang, pero tungod sa grasya sa Ginoo, na nanan kagwapa, na nanan kagwapo. Amen? So, ang una, nga butang, ato ang pag-asuryahan karon, walay lain ko di about the grace of God. Amen? Kaya mga man ang tema. So, ang una nga butang atong pagkahisgutan, makita na to sa 2 Corinthians chapter 4, verse 15. Sa unang bahin nag-ingon, for all things are for your sakes. Nasabi niya siya nga translation. So that grace, having spread to more and more people, will cause thanksgiving to overflow to the glory of God. Sa NIV version, niingon siya dito sa first part, all this is for your benefit. So sa nasbi sa itong ibasa kanya, for all things are for your sakes. So according to the verse, the first thing that we're going to talk about, God's abounding grace, are the benefits of God's abounding grace. Inayang katapat, the benefits of God's abounding grace. Kinsay nagatuo nga naa jud benepisyo ang abundang nga grasya sa Ginoo. Amen? So all, yan naman ang verse nga, all this is for your benefit. Kung sa may kahulugan anong all? All, kung sa ganyan nga kahulugan, kabalo naman tanan-tanan. All means tanan, no? In other translations, sa nasbi ganiha gibasa, for all things are for your sakes. Na ay for before sa all. Kaya kaning for nga word, it is used to intensify, itagaan yung puntuwa, nga kining tanan, no? Kanang all, sulat diha, kining tanan is intended for a purpose. No? Kanang
isulat niya naa-joy katuyuan. Amen? Katuyuan nga giset sa Ginoo para kanato. So niya naman nga for all your benefits. Unsa man ang benefit? Benefit is an advantage or profit gained from something. It means a helpful or good effect. Maayo nga epekto. Kung mayroon ka benefit, maayo ginang epekto, dili na benefit, bidautan. Mo bitaw ng hello. Mo bitaw ng kanian to sa tuang kinabuhi, kusog pagkaitang bisyo, no? Oh. Nya na, kuwanta na usap na tagtungod sa grasya sa Ginoo. Nya, tintalon ka ba? Balik sa ito, pre, siya, pre. Yusi, pre. Ingnar ko na siya. Tagaay ko miskin usa. Nga, unsay makabenepisyo. Unsay benepisyo, makuha na yung mga bisyo. Di ba? Kamu daw, tubaga daw ko. Di ba wala? Kaya ang bisyo, makadaot yun sa tulang lawas. Amen? So, muna, benefit is an advantage. No? Something good, something intended to help na makatabang sa ato. Meaning, naatay makuha na makaayaw sa atong pagkatao. Something that helps us to be better. Kinsa may gusto nga mahimong mas maayo karon ka tutagon. Amen? So in other words, ang tanang kalisod, pagtamay nga giagian ni Apostle Paul, o man siya nagsulat na ay katuyuan nga para sa atong kaayuhan. Amen? So mao nang usahay sa itong kinabuhi Kristohano na ay mga pagsulay ba nga ginaalaw sa Ginoo nato. Nga siguro nga sa atong pagpanabot, wala na bang paita na ani, uy, di naman ni makaya ni. Pero sa unahan di ay naay dakong katuyuan nga Ginoo nga nung gialaw na niya nga pagsulay. Amen? Kung katong katuyuan na iandama na kay grasya sa Ginoo, dili na kay grasya kundi abounding grace. Nung nga mas labaw pa ni anak kung sa man nakapait yung sitwasyon karon. Amen? So all those hardships ni Paul, no, were instruments of grace. Katong tanang mga kalisod si Paul, gitamay mo na siya. Siguro na ba? Kanang you reap what you sow ba? Kaya sa una ba yan, ginag-criticize ba yan niya, ginapatay niya ang gusto nung karoon nga siya na po. No? Pero all those hardships of Paul were all instruments of grace. Instrumento to tanan sa grasya sa Ginoo. Amen. So natay questions karon nga pagkatubagon. Ang una, what are the benefits of God's abounding grace? Unsa may mga benepisyo sa madagayaon o abunda nga grasya sa Ginoo? Ang una, makita nato sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Apan siya nagaingon kanako, ang akong grasya igo alang kanimo. Kay ang akong gahom ginahigpit diha sa kahuyang. Sa ingon ni ana, labi pang ikalipay ko di ay hinuon ang pagpasigarbo tungod sa akong mga kahuyang aron ang gahom ni Kristo magbandong kanako. So ang una nga benepisyo sa abounding grace sa Ginoo is God's abounding grace strengthens us in our weakness. No, ingnem katapat bi ang grasya nga abunda sa Ginoo nagahatag og kusog sa panahon sa atong mga kaluyahon. To strengthen means to infuse divine power, endurance, and ability beyond human capacity. It is not self-confidence, but God-confidence. No? The strength that comes from our dependence on God. Amen. Weakness. Unsa man ang weakness? Weakness refers to human limitation, physical man, emotional man, mental or spiritual nga atong mga limitasyon. So it includes fear, suffering, and moments when we realize we cannot rely on ourselves. Modo na atong weakness. No nga, what na tayo mahimo. Nagbuot pasabot ang grasya sa Ginoo abunda. Amen? Abunda sa paghatag na itong kusog sa panahon sa atong mga kaluyahon. Kitsa may mong admit nga naagid tayo mga kaluyahon. No, at
adlaw-adlaw, naagit ay kaluyon. Ang grasya sa Ginoo igo. No? Yan ang verse na my grace is sufficient for you. Igo o mas labaw pa sa mga pagsulay. So bisan pa kung sa kadako imong problema karon, ikaw man naminaw karon nga natin eh. Bisan pa kung sa kadako imong problema karon, dili na kalabaw sa grasya sa Ginoo. Bisan pa kung sa kadako ang imong panginahanglanon karon, dili na kahubas sa grasya sa Ginoo. Bisan pa kung sa kadako ang imong sala, ingnon ka sa kaaway nga, dili ka worthy, kaya dako kay sala. Bakak na. Ngano man, mangayo kang pasaylo maghinulsol ka, ang grasya sa Ginoo andam. No? Abunda man ang grasya, bisan pa kung sa kadako imong sala, di gyud kalabaw sa abunda ang grasya sa Ginoo. Kaya ang Ginoo sa grasya. Amen ba? Siya ang source of grace. Andam kay siya magpasaylo kanimo. Bisan pa magdungan ko kinaktanan din eh. Bisan pag tipo kalibutan, magdungan og ampo, magdungan ta Ginoo diha sa Ginoo. Ang grasya sa Ginoo gyud mahurot. Amen. Unay pasabot nga God's abounding grace. Amen. God's grace is abounding because weakness is not a one-time experience. Ang grasya na sa Ginoo abunda, kaya ang weakness nato dili lang one-time experience. Para sa nang karon, namatay mga weaknesses nga mo kalit nagsulpot ba? Ang problema mo kalit nagsulpot. No? Every day brings new pressures, new demands of new battles. Kanang nga battles, spiritual warfare man o literal nga mga battles, kay kaniadto bitaw nadunggan man ako ng istorya. Sige nag-testify din nga dito pa ang simbahan, naka-experience mo ang bala na naganang-ana sa inyong mga ulo, sa inyong atok. No? Tinuod ba na gusto? Okay na ay gira. Pero, grasya sa Ginoo, kaya wala na hadlok. Kaya nga naman, kita nga mga Kristohanon, we don't settle in fear. Yes. Amen? We don't settle in fear. We settle in faith. Amen. Pagtuo nga ang grasya sa Ginoo muluwas nato. Amen. Amen? So kung ni-settle pa ta sa kahadlok, ni-settle pa sa kahadlok si Pastor Boy atong panahona, maabot paghataan nga higayon karon. Wala, di ba? Grasya sa Ginoo. Karon kapila na niyo 43rd? 43rd Thanksgiving celebration. Tungod sa grasya sa Ginoo, naatay pagtuo nga grasya sa Ginoo magaluwas ug di gyud niya biyaan. Katong mga bala ato, wala ka to. Amen? Ipalabaw na to atong pagtuo kaysa sa atong kahadlok. Kay tungod natay Ginoo nga grasyahan ta ug abunda. Amen? Dili kay tihig-tihig. Ang Ginoo maghatag og grasya dili sa tihig nga paagi, kundi generously. Walay pagpugong, walay pagtihig. Dinaghan. Amen? Karon adlaw, naginahanglan din po ta og fresh na grace. Amen? Mo na nga, grace is abounding because weakness is not a one-time experience. Bisan pa si Apostle Paul, di ba? Nga kadagdahan gyud siya ni grasyahan sa Ginoo. Amen ba? So Paul did not receive grace once. He received it again and again. That's why naingon bitaw siya ato na when I am weak, then I am strong. Kaya nga naman, daga-adlaw, ginagrasyahan si Paul sa Ginoo si kita. When we are weak every day, then we are strong every day through the abounding grace of God. Katubit ang diba na may metaphor na sulat sa 2 Corinthians chapter 12 verse 7 to 9. Itong thorn in the flesh ni Paul. Si Paul, nag-ampo yun siya ba nga, Lord, please, kuha rin yung tunok sa ako ang munod. Kining thorn in the flesh ba? Ikuha kas Ginoo? Wala, diba? Nga naman, imbis nga, waon sa Ginoo, God answered Paul with grace. No? Instead of removal. Gusto sa Ginoo, nga makita ang grasya ba sa Ginoo sa iyang kinabuhi nga bisan pag naa ka sa kasakit, sa pain, nagaati ka grasya para maka-endure ka na hantod. Asa ka po to? Amen?
So God may not change the situation immediately. Sa atong sitwasyon karon, kung ang po siguro na Lord, baka na gid ko ani nga sitwasyon. Dili man akwaon immediately si Ginoo, pero tagaan kaniya strength to endure. Pinaagi sa iyang abounding grace. Amen ba? So mo to'y una nga benefit. The abounding grace of God gives us strength in times of our weakness. So yung kaduha nga benefit, second benefit of God's abounding grace, makita natin sa Romans chapter 5, verse 3 to 4, nagaingon, not only so, but we also glory in our sufferings because we know that suffering produces perseverance, character, and character, hope. So, gisulat ni Paul out of his experiences. No? Ano man, sa tanan niya mga sufferings ba? Sa tanan niya mga kalisod, sa kapait, igrasyahan niya sa Ginoo. So, the second benefit according sa verse is God's abounding grace shapes our spiritual growth. Ang abundang grasya sa Ginoo nagahulma sa atong spirituhanong pagtubo. Kinsa may nagatuo nga kinahanglan kitang hulmahon. Wa man gyud perfect, no? Kinsa may perfect din hebe. Patanawa daw ko. Ha? Kinahanglan pagyutang hulmahon sa Ginoo. Amen. God's abounding grace shapes our spiritual growth. Unsa man ang shapes? Moto na hulma, no? To shape means to form, mold, and refine over time. It implies a process, not instant change. Kung ingon kag hulma, dili na sa ingon nga instant pa nga. Kanang usab dayon, hulma ray ka. Proseso na sa inyong katapat, proseso na siya. Nagpasabot na sa paghulma, pag-usab, o paghinlo sa kinabuhi sa tao sa paglabay sa panahon. So, dili kinikalit nga kausaban kung dili usa ka proseso. Maong dili kita mo judge dayon. Grasya ba? Amen? Dili kay makakita na ganita, murag makapuling sa atuang mga mata, maka-backslide sa atua, ma-judge din na kana siya. Pakitai o grasya kay nga naman gipakitaan ba ka grasya sa Ginoo. Amen. Process. It's a process. So spiritual growth is the continuous development of Christ-like character, resulting in maturity, faith, and godly living. Amen. Kisay nakailan ni Joseph, the dreamer. Kailan kita no? Ginatudlo mo na sa tuwang mga teachers sa una sa Bible school. Sa Sunday school, I mean. So, si Joseph, ako lang i-dalikitan gamay yung story. Di ba kisa may nakaila kay Joseph? Si Joseph, anak ni Jacob. Ikapila nga anak si Joseph? He was the 11th of Jacob's 12 sons. Okay? Firstborn siya sa iyahang wife, si Raquel. Okay? Making him a favorite in the family. So, paborito gini na si Joseph. Mauna, maiyahang mga igsuon, kinamay special treatment si Jacob para kay Joseph. Masuya wa. Ina dautan gini ng masuya, no? Katapa dautan gini ng masuya. Una, ang resulta, gibitray siya sa iyang mga igsuon. At the age of 17, his brothers sold him to Ishmaelite traders who took him to Egypt. Gigilan nila si Jacob nga matay na daw si Joseph. So pagkabot niya sa Egypt, nahimo siyang slave. No? In Egypt, he served Potiphar and gi-accuse siya nga kuan ba? Naghimo siya kanang lain ba sa kuan sa iyang wife. Si Potiphar ba to ang wife nila? Wife ni Potiphar. Okay. Then, napriso siya. But, igrasyahan siya sa Ginoo. Ano man grasya na abot niya? Itagaan siya ang abilidad ng interpret ng mga damgo. Ug mao to'y turning point sa iyahang kinabuhi nga gikan sa slave piniriso nahimo siyang governor. Amen? Kita ninyo ang abounding grace sa Ginoo. Mo nagingon ba nga abounding grace sa Ginoo shape sa atong spiritual growth, sa atong character. Amen ba? Sa tanang mga kalisod ni Joseph, niamot ang panahon nga balik sa iyahayang mga igsuon. Kinaay family.
Kabalo mo sa gibuhat ni Joseph during that time, during the famine? Ha? Iya habang gitulisok iyang mga igsoon? Wala. Sa may gibuhat niya? Si Joseph, kitagaan niya o grasya ang iyang mga igsoon. Kay unang-una, kitagaan siya abounding grace sa Ginoo. Maong naabot siya ana ang sitwasyon niya karon nahimo siyang overlord tungod ra gyud sa abounding grace of God. Mao na nga wa gyud siya nagdumot. Wa siya nagdumot kay kung kita masiguro to. Bahala mo niya mga matay mo. Tungod sa grasya sa Ginoo nausab ang iyang mindset. Nausab ang iyang pagbati. Amen. So sure jud ko nga nakabati gid si Joseph og kanang kasuko ba. Diba kinsa magdili mo sukuan na? Pero grasya sa Ginoo abunda. Mao nang nausab ang iyang mga pagbati, itagaan ni grasahan niya iyang mga igsuon bisan pag sa mga daotan nga mga ipagbuhat sa iya. Amen. So mao nang ikaduha nga benefit, God's abounding grace shapes our spiritual growth. So ikatulo nga benefit, 1 Peter chapter 4 verse 10, use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace. So ang ikatulong benefit according sa verse nga itong ibasa, so ito, use whatever gift. Ano man ang gift nga itong na-receive? It's grace. Amen? So God's abounding grace, ang ikatulong, God's abounding grace positions us for greater ministry. Amen. Position. Position, it means to place someone strategically for purpose and effectiveness. So, ang position daw, nagpasabot nga, gibutang ka sa Dios sa usa ka hustong lugar, no? O sa hustong panahon, aron magamit ta sa iyahang tumong nga giandam nato. Greater ministry. Amen? Unsa man ang greater ministry? Greater ministry means greater impact, fruitfulness, and usefulness. Not popularity or title. Dili mo pasabot mo moingon ka greater ministry na promote ka gikan kas pinaka tigpasina oras bangko nahimo dayon ka og kanang kuan ba leader sa simbahan dili na mao. No? Greater ministry means greater impact, greater fruitfulness and usefulness para sa kahimayaan sa Ginoo. Amen ba? So how does abounding grace positions us for greater ministry? Kung saan man sa abundang grasya sa Ginoo nga mabutang ta sa lugar sa greater ministry. Una, grace humbles us. Ang grasya sa Ginoo daw ginahimo ta magpainugsanon. Amen. So, kaduha, grace equips us. Ginaandam ta sa grasya. And grace sustains us. Ginapaluyuhan ta, ginasustainer ta pinaagi sa grasya sa Ginoo. Mao na nga di kita angay mahadlok kung ang Ginoo i-posisyon ta sa mas dako pa nga ministry. Amen? Ang grasya sa Dios mo'y nagahimo ka nato nga mapuslanon ta sa iyahan kikingharian. Amen ba? Moses. Di ba ni ana si Moses nga, dili na siguro Lord, hindi ko qualified, hindi ko kabalo manulti. You get ko Lord, dili ko. Pero wala nagtanaw ang Ginoo sa kakulangan ni Moses. Amen ba? God used him powerfully. Kaya nga naman, kung sa kakulangan mong God, diha makikita ang Ginoo ba nga opportunity nga, grasyahan yung kuning tawanan. Kaya nga naman, naaman siya kakulangan, kinahanglan niya grasya na ko. Amen ba? Ako, sa pag-invite ni Nang Rachel na ko, pag-chat niya, Pastor Sai, available ka karoon 20? Pero nagkabasa ba? Kapadulog ka, hindi ko siguro nga na di ba? Kung ano man na, okay, wala ko ikuan. Siya nga, pwede ka na mo mahimong speaker sa Thanksgiving. Pero mag-atrasun man, no? Kung ano ko mga, kinsa lang magdugoy, ganun, diba? Ana nga mga mindset na ko. Pero mali din na, kaya ano man, dili ta magsalig sa itong kagalingong usog. Magsalig ta kay naatay grasya nga abunda gikan sa Ginoo. Kung dili na to kaya sa itong kagalingong usog, kaya sa grasya sa Ginoo. Amen? Nakakita ko sa live last youth fellowship. Tanaw ko. Kita ko sa nagwali din
Si Engineer Muga, masiguro daw if I was not mistaken. No? Ikaw to, Engineer, no? Blessed kayo kung ano man, dili lang siya engineer. Preacher pa siya. Greater ministry. Ang grasya sa Ginoo, i-position si Engineer Muga for greater ministry. No? Dili, wala siya na kung dito nga engineer ako. Gusto ko share sa pulong sa Ginoo. Amen? Lagpakan na itong Ginoo na. Kinsa may gusto nga mo posisyon pa sa greater ministry, no? Dili man necessarily mahimong pastor, no? Para gamiton ka sa mas dako kahimuan o katuyuan sa Ginoo. Naa ka sa ministry karon tungod sa abounding grace of God. Now, so dili kita musalig sa itong kagalingon kay nga di kita kaya. Giposisyon ka sa Ginoo tungod sa iyang grasya na kanimo. Amen? Ina yung katapat, dili mo kaya? Ha? Ina nga kaya, oy. Sa grasya sa Ginoo. No? Gusto nga ito yung unang nga benefit. God's abounding, huwag mo nag-take note ba? God's abounding grace strengthens us in our weakness. Ay kadua, shapes us. Shapes our spiritual growth. Ay katulo is, itlog. Kung kitawa na, dili itlog yun yung ginahuna. Itlog sa manok. Muna na ko ng illustration. No? Itlog sa manok. Ang itlog sa manok, kung atong lutoon, so may kinahanglan atong buhaton. Kinahanglan atong buakon. Oh. Buakon na to, kaya nga mukha di kagbagal. Buakon na to ang itlog, kaya aron maserve niya ang iyang purpose. Buako na to, kasi bagong ang pagkaluto linungag mo nag, scrambled egg mo nag, sunny side up, kinahanglan yun na to buakon kay para makakauta, para maluto na to, maserve niya yung purpose. O ang pinaka importante nga role sa itlog, kinahanglan na tong buakon ang itlog, kinahanglan niya ang pagkabuak, aron na ay mahimugso ng bagong kinabuhi. Makita ninyo, nga si God the Father, ang iyahang bugtong anak, gihatag niya kanato, nagpakamatay dito sa cross, gilatos-latos, gibinuangan, nabuak ang iyang kasing-kasing. Amen ba? Nabuak ang kasing-kasing sa amahan. Pero, gibuhat o niya tanan, alam na yun sa grasya sa Ginoo. Kaya nga naman, tungod sa pagkamatay sa Ginoo, pagkamatay ni Jesus Christ dito sa cross, kung sa may nahibugso. Nahibugso ang ato ang bagong kinabuhi. Jesus blood nga giula sa cross ning limpyo sa tanan natong kasalanan. Nga dili nato deserve maunang grasya. Even though God the Father breaks His heart, bahala na lang because all of this is for your benefit. Amen. Palakpakan na ito, Bring Diyos. Ang ikaduha mabutang ato ang isgutan karon about the grace of God. Nakita dito sa ikaduha nga part sa 2 Corinthians chapter 4 verse 15 atong text, so that grace that is reaching more and more people. So ikaduha na to nga hisgutan karon is about unsa man ang meaning ng reaching more and more people. Ang ikaduha, the expansion of God's abounding grace. Unsa man ang expansion? Expansion means to extend, enlarge, or increase. No? It refers to how God's grace does not remain limited to one person or one group, no? But continues to spread outward. Amen. So how does the abounding grace of God reach more and more people? Kung saan man sa abundang ang grasya sa Ginoo nga
magkakapot o daghan pang mga katawhan. So ni answer si Paul nga pinaagi daw sa mga tao nga nagpuyo o nahikap o naka-experience sa grasya sa Ginoo. No? Mo-spread out daw ang grasya sa Ginoo, pinaagi sa mga tao nga naka-experience po sa grasya sa Ginoo. In John chapter 4 verse 28 to 30, then leaving her water jar, one story ni siya sa atong Samaritan woman. Then leaving her water jar, the woman went back to the town and said to the people, "Come, see a man who told me everything I ever did. Could this be the Messiah?" They came out of the town and made their way toward him. So John chapter 4 verse 39, many of the Samaritans from that town believed in him because of the woman's testimony. He told me everything I ever did. So unsa may makita nato sa verse? Ang unang paagi on how God's abounding grace reach more and more people is God's abounding grace spreads through our testimony. So ang pag-pronounce ng taro nga ng testimony kasi may major testimony or testimony. Testimony. Ano siguro, no? God's abounding grace spreads through our testimonies. Okay? Spread. Kuyanak. Ato na lang isahon para dali. Testimony. Ano man ang testimony? Testimony is a personal witness of what God has done in our lives. Amen? His grace experience, not merely explained. No? Ang testimony daw, makatestify ta tungod sa atong mga experience nga di na itong masabtan, di na itong ma-explain, pero pinaagi sa Ginoo atong na labyan na ba? Nakaya na ito ang mga pagsulay. Kaya walay testimony ba yan kung walay testing? Di ba? So kinahanglan ko na ito testingan, aron na atay testimony. Ang testimony, mao ang personal na pagpumatuod kung unsa kamaayo ang gibuhat sa Dios sa atong kinabuhi. Kinsa may naay mga personal testimonies karon din niyo? Wala. Amen? Kita ang tanan, taga-adlaw, naagintay matestify tungod kay kita, huyang kita, kung wala ang grasya sa Ginoo. Mo kailangan ko i-testify para ma-spread ang iyang grasya sa mga tao. Amen? People may argue with theology. Ano importante magining testimony? Kaya ano man, daghan kayo makita natin, magdibate sila ba? Kanang sa theology nga paagi. Pero wala'y makik-argue sa imong testimony nga nagpakita na ikaw na usap na ka. Kay tinuod mananahin ako. Di ba? Di na ta kinahanglan mo makikibati. Ipakita na to kung unsa kamaayo ang grasya sa itong kinabuhi. Amen ba? Para wala na ikon ba? Wala na daghang istorya. Isa may samukan na nagdaghan kayo makita kaniya sa Facebook nga. Daghan kayo magsigig debate about sa kuwan. Di ko ginahanan na. Kasi ginahanan na. Di ba? Wala. Concentrate na lang siguro tanong sa pagpakuyanap sa pulong sa Ginoo. Di na lang nato ginahanglan debatihan pa. We should not be ashamed of our testimonies. Di yun na nato dapat ikaulaw. We should proclaim how good God is. Amen? And how the grace of God impacted our life. Na-achieve impact ang grasya sa Ginoo sa itong kinabuhi. Kaya kung wata gigrasyahan, ambot asa ta puniton karon. Our testimonies carry the grace of God. Muna kay nahanglan na ito i-proclaim. Kaya nagadala atong testimony sa grasya sa Ginoo. And when heard by people, kung madunggan na sa mga katauhan, they will have the opportunity to receive and experience the grace of God. Mauna nga mas-spread out yun ang grasya sa Ginoo, pinaagi sa atong mga testimonies. Amen? So we should not be ashamed of our testimonies. So mo ito yung unang pang-agi, aron mas-spread out ang abounding grace sa Ginoo. Ang ikaduha, the second way on how God's abounding grace reach more and more people, makita natin sa book of Romans chapter 1 verse 16. For I am not ashamed of the gospel. Tingnan mo katapat, gospel. Because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. First the Jew, then the Gentile.
So Mark chapter 16 verse 15, He said to them, "Go into all the world and preach the gospel to all creation." Kung di ko magkamali mo, ano yung ato ang sa ganini? Sa One Way Outreach? Mission? O the Great Commission. Go into all the world and preach the gospel to all creation. So yung kaduha nga paagi aron mas spread ang abounding grace sa Ginoo is God's abounding grace multiplies through the gospel message. No, niana man ang verse na I am not ashamed of the gospel. Go into all the world and preach the gospel. Ibalik-balik yun. So, God's abounding grace multiplies through the gospel of God. Multiply, ano man ang multiply? To multiply means to increase beyond the original amount, producing results far greater than the initial effort. And the gospel, ano man ang gospel yan The gospel is Jesus Christ, the good news, Jesus Christ, His life, His death, and resurrection para sa ato ang salvation. O na gospel. Sa mga wala pa nakabalo kung sa gospel, ang gospel, kinabuhi ni Kristo, iyahang kamatayon o sa iyahang pagkabanhaw aron kita maluwas. Amen. So kana daw, kana nga gospel, kinahanglan nato i-preach. Dili nato itago sa itong kugalingon, di ta magdinalo. Kaya ano man, ang Ginoo di ba dalo sa grasya. Kinahanglan nato i-spread out through sharing the gospel, preaching the gospel. Pareha sa gihibuhat ni Engineer Muga, di man siya pastor pero nag-share siya gospel. Amen? Kaya nakita ni Jesus ang greater ministry nga para niya. Amen? Maayong balita, mo na ang gospel, mahitungod kang Kristo. Dili ta mo spread sa mga dili maayong mga marites ba? Imbis nga tagaan at utanim ang gospel sa Ginoo nga mo-spread out, usahay makalimot ato ang mga spread out katong unsay gibuhat sa atong silingan. Unsa may mga kabilinggan ang ato ang katapat. Amen ba? Kay kung kana man ang atong spread, dili ang grasya sa Ginoo ang multiply. Ang espiritu sa pagkachismosa. Mao, di ba? So grace multiplies through the gospel because the gospel carries divine power. Ang gospel sa Ginoo nagdala o langit nung gahom. Kinsa may gusto maka-experience sa langit nung gahom sa Ginoo? Amen? And the message is universal. Pwede sa tanan. Ang gospel sa Ginoo pwede sa tanan. Unsa man ang imong denominasyon, walay labot ang gospel anak. Kaya ang gospel digin mo usab. No? The message is universal. Mao na nga kinahanglan natin ta maulo nga spread ang gospel, spread. Amen? Salvation is offered freely. Itungod sa gospel, makita natin iya nga ang salvation sa Ginoo, di ay free ra. Pero available siya to anyone nga anda mo dawat. Kinangay ba na i-reject ang salvation? Amen? Free na siya because ibayra naman sa Ginoo ang atong mga sala. Amen ba? Ang mga wali sa simbahan, ano nag-aanhiman ta? Kaya ano para makadungog kag pulong sa Ginoo, makadungog ta sa gospel sa Ginoo. Importante na siya because bisan pa magsige tag balik-balik og paminaw, naadyoy matarog, naadyoy tayo nga matarog jud ka ba sa mensahe. O na importante gyud ang gospel sa Ginoo nga share kay mo na maka-multiply sa abounding grace sa Ginoo. Kay kung multiply ang abounding grace sa Ginoo, daghang makadungog sa gospel, daghang grasyahan, daghang maluwas. Amen? So muna ayaw din mong undang sa pagpapuyanap sa pulong sa Ginoo. Amen ba? Ay kaduha nga paagi sa to, God's abounding grace multiplies through the gospel message. Ay katulo. Paspas ra ba to? Ay katulo. Sa book of Galatians chapter 6 verse 10, therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. So now, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Ang ikatulo,
Nya kabalo jud ko nga naa gid dinhi nga church. God's abounding grace flows through the community of believers. Flow. Sa ganit na Bisaya sa flow? Dagayday. O na ang perfect na term. Dagayday. To flow means to move freely, to continuously without obstruction. Community of believers. Unsa may ginapasabot natin? The community of believers is the church. Kita. People united in Christ who live, serve, and grow together. Amen ba? So grace flows powerfully when believers love one another, share resources, and serve sacrificially. Amen ba? Tama ba kung na ba mo yung mga boundary? Ganang networks, sa may inyo ganang network groups, network system. Gracia ko, diri mong gud na church na ko nakita gyud nga kuan kayo ba? Kanang visible gani kayo, makita gani mo ba nga naay network na, may network. Press gani ang gitawag mga network leaders. I believe nga ang abounding grace sa Ginoo nagapamuhat ni ani nga simbahan. Kaya nga naman, naamay networks, di ba? Kung sa may purpose niyo para nga nung na networks? Kay Aaron, ano na? Ang number one siguro, Aaron, dili kayo mahagok si pastor. No, kaya nga naman siya mga network leaders. Number two, aron sayon sa pagkukuyanap sa grasya sa Ginoo. Di ba? Kaya nga naman, every network na ay network leaders, yung kanang mga network leaders, gigrasyahan ba sila sa Ginoo? Kanya ang ilang mga members, dili po pwede nga, ang network leaders na grasyahan sa Ginoo. Amen ba? Ilahag yung tingwaon nga kanang mga membro sa akong network, grasyahan po sa Ginoo. Maka-experience po sa abounding grace of God. Mawala nga, klaro kayo og tataw nga ang abounding grace of God nagpamuhat yun dinhi kay nga naman makita man ako nga ning grow ang inyong church, ning grow ang each networks, ang mga bata nangalagad, ang mga hamdong nangalagad, ang mga idaran nangalagad. Amen. Nagapamuhat yun ang abounding grace of God dinhi. Inaragod si Jesus, salamat Lord. No? Kaya tungod sa grasya. Wala yun ka. Nakita bitaw na ako sa inyong post. Makita ko na ako nga, grasyahan ko sila bagay. Regardless of positions, regardless of titles, regardless of educational attainment, tinabangay mong banguhag, bato dito sa pa. Bitaw, nakita ko ba? Oh, good ni. Igrasyahan ko sa Ginoo sila. Kaya nga naman, kay kung makita na to kung wala igrasya sa Ginoo, kinsa kapiran, hako do bato sa pa niya, dalaw sa mga gianan, pero wala po. Amen ba? Pag tinabangay. Sa pag tinabangay, makita ang grasya sa Ginoo. Sa paghigugmaay sa usag-usa, makita ang grasya sa Ginoo. Sa pagbuhat og maayo, yan na ito ang verse, di ba? Do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Pag human og hakot, kaog saging, perting lamia, no? Kana mo'y grasya sa Ginoo. Amen? Pag human og, pag hiniusa, pagtrabaho, pag hiniusa po ito, kaon. Grasya sa Ginoo. Abounding grace of God. Dili ni mahimong tanan kung si Pastor Boyet lang. Nahimo ni tanan tungod sa inyong pagpanikamot, kung tanan sa inyong panaghiusa, labaw sa tanan tungod sa abounding grace of God. Palakpakan nato ang Ginoo. Maka-inspire ba ang inyong kinabuhat nga, mabuhat ko na mo sa among church pa?
Kaya nakita mo gud ang resulta. Amen? This church becomes a channel of grace. Praise God. Hallelujah. Dili lang kay container. Channel. Amen ba? Kinsa may nagatuwa na. O dili lang na hantod karon tuiga, daghan pang tuig nga himuon mo channel sa grasya kini nga church, no? Makita gyud ang grasya sa Ginoo dinhi nga church. Pila pa ka tuig? Mo tayo ikatulong nga paagi. Sa tuuna, God's abounding grace spreads through testimonies. Ikaduha, God's abounding grace multiplies through the gospel message. Ang ikatulo, amen. So the last and third point nga ato ang pagkahisgutan karon, makita nato sa last part sa ato ang key text. Yan na dito nga. Yan na dito nga. For all things is for your benefit, so that the grace that is reaching more and more people may cause thanksgiving to overflow to the glory of God. So, unsa may makita nato diha? Ang atong ikatulo nga hisgutan about God's abounding grace are the outcomes of God's abounding grace. Unsa may resulta sa abundang nga grasya sa Ginoo. So, unahin tayo pangutanan nga tubagon karon, what are the outcomes of God's abounding grace? Unsa may mga outcomes sa abundang nga grasya sa Ginoo? The first one is found in 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Sa Titus chapter 2 verses 11 to 12, for the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Chapter 12, verse 12, it teaches us to say no to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age. So, ang unang outcome sa abundang grasya sa Ginoo is transformed lives. Yes. Ang unang resulta sa abundang grasya sa Ginoo, ang mga nausab o na-transform na kinabuhi. Transform means to change in form, nature, or character. A new identity, a child of God, a new mindset, Christ-centered thinking, a new direction. Ang kaniadto, kinabuhi ta sa subay sa kalibutan, pero karon nanatay bagong direksyon na kinabuhi ta subay sa katuyuan sa Ginoo. So how transformation happens? Transformation happens through God's grace. Pinakauna yun. Because we cannot change ourselves by our own effort. Amen ba? Ikaduha, the Holy Spirit. Without the Holy Spirit, we kita mausap. Amen? Ikatulo, obedience to God's Word. Kinahanglan po yun nato, i-obey ang pulot sa Ginoo. Taga-adlaw, naamtay mga buttons nga ginatubang, kinahanglan ta mo obey kay aron ma-shape ta pinaagi sa katuyuan sa Ginoo. So it is a process and not an instant event. Proseso siya, no? Transformation. Ipakita lang nako sa illustration nga pinaagi sa butterfly at sa caterpillar. Ang caterpillar, unsa ganina siya? Mahimong butterfly. Pero before that, magkuhan pa siya kukun, yung pinag-adlaw sa larva sa to. Larva, pagwaman. Ano siya transformation? Tibuok identity. Dili lang sa itsura, kundi the way of living. Kaya nga naman, kaniadto ang caterpillar, mukamang paman, pero pagka-transform niya into a butterfly, hulupad na siya. Di ba? Una kita mga igsuon, manglupad. Kita mga igsuon, no? Ipakita agad nato nga kita nausap na ta. Pinaagi sa grasya sa Ginoo.
Mao man ay outcome kay gigrasyahan man ta sa abunda nga grasya sa Ginoo. So nausab na kita. Amen. Manglupad na tabi na, manglupad na po dito sa kalangitan. Amen. We must change our attitudes, change our priorities, and change our behavior. Pero dili na sa instant. It's a process. Amen. Isa kailan ni Zacchaeus? Si Zacchaeus, usa ka, tikasan, makawatan, katawan ko ni sila dire, okay. Naman mi Zacchaeus po dito sa amuha. Kailan, siguro mo, di lang nag-mention ng pangalan, pero regulador, apelido. Zacchaeus was known as a greedy and dishonest man. No, when Jesus showed him grace by calling him by name, kay gitawag mo sa Ginoo, Zacchaeus, nago diya. Ginoo, tawag ka sa imong pangalan, grace. Amen. And choosing to stay at his home. Ning pundo gid siya sa balay ni Zacchaeus. Moto hinungdan sa Zacchaeus was transformed. No? Without being commanded. Wala rin siya giingon sa Ginoo nga pag-usab ra wala. Tungod sa grasya sa Ginoo, Zacchaeus was transformed. Niingon siya nga, here and now I give half of my possessions to the poor. And if I have cheated anybody, I will pay back 4 times the amount. Kita mo na? Tungod sa iyang kalipay sa kinasuluran ba? Nakabungad siya aning mga pulong. Katungod sa grasya sa Ginoo, abunda niya ibalik kung sa iyang nakuha. Amen? So grace changed his heart before it changed his behavior. Giuna gyud og transform sa Ginoo ang kasing-kasing ni Zacchaeus. Amen? Ikaw, ako, kitang tanan ba? Unsa man ta sa una? No? Unsa man ta sa una? Sa una, siguro ako, di na ako i-share tanan, pero sa una naay mga tao nga giila ko nga dili as anak sa pastor. Giila ko as kuan ba, lahi. Di na lang ako i-describe na in detail, but kabalo na mo, lahi ra gyud ang description nila sa kawagan niya. Kamo, sing nailhan mo sa una ba nga, palahubog, no? Kanasiban, palahubog na. Ilado ka sa pagkahambog, ilado ka sa pagkamaritis, no? Ilado ka sa pagkatihik, dalo ba? Pero karon nga gigrasyahan ta sa Ginoo, gi-transform na atong kinabuhi, di na ta mailado ang mga butanga. Ilado na ta sa pagkamainubsanon, ilado na ka sa pagkabuutan, ilado na ka sa pagkamangihatagon, o kanang tanan, dili tungod sa imong kagalingon, kung dili tungod sa grasya sa Ginoo. Palakpakan ako ang buhay ni Diyos. Hindi ta makaingon ba nga, ako nausap naman ko. Kaya mo na kawagan. Dili na mao. Pinaagi sa grasya sa Ginoo, moong ikaw na usap. Waktay arang ikahambog si kinsa. Amen. It's all because of the abounding grace of God. That was the first outcome. Ang second outcome, makita nato sa Psalms chapter 50 verse 23. The one who offers thanksgiving as his sacrifice glorifies me. To one who orders his way rightly, I will show the salvation of God. And sa Matthew chapter 5 verse 15, in the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. So the second outcome of God's abounding grace is God is glorified. Ang una, unsa na itong outcome o ebidensya sa abounding grace sa Ginoo? Transformed lives. Ang ikaduha, God is glorified. Unsa man ang glorified? It means give honor to God. Daiga ang Ginoo. I-recognize na siya ang Ginoo sa imong kinabuhi. That is glorified. Amen? Kinsa may anda mo glorify sa Ginoo karong adlaw? Makita gina ko ang inyong kalipay ba naman. Naabot na po mo ani nga moment nga maghatag og tinuig nga pagpasalamat.
Sa tibuok tuig, matag adlaw, every day, for the whole year, ang grasya sa Ginoo nagauban kanunay kaninyo dinhi nga church. Amen. Kay dinhi nga church, pinaagi dinhi nga church, God is glorified. Kani inyong ginabuhat karon nga celebration of Thanksgiving tungod sa grasya sa Ginoo. Tungod ani mag-glorify ang Ginoo. Amen. We are pointing attention away from ourselves, but towards God. Atong gipakita ang kaayos sa Ginoo. Pinaagi sa Thanksgiving, pinaagi sa pag-glorify sa iyang ngalan. Amen? Abounding grace does not end with us. No? Wala daw nag-stop ang abounding grace sa Ginoo kanato. It points back to God. No? Kung gigrasyahan ka sa Ginoo, then glorify Him. Inay mo katapat, gigrasyahan ka sa Ginoo, glorify Him. Because whatever you do it for the glory of God. Naamang ko'y toxic na trait sa workplace ba, kaya nakaagi mo ko ka ng corporate job, ka ng sa office. Ang ilahangin mo dito, bago pa ko, siya nga, saya, kabulok aning ko, ano. Ayun yun na ipakita sa manager, kaya ano, ikaw yung pahimu sa report. Ayun yun, pahimu anak, kaya ano man mo, dumagan yung trabaho, gamay lagi po kagwinto. Toxic ba no? Toxic trait na isa sa kumpanya ka ng mga kauban ni mo anak. Saan ka ito pag-glorify sa Ginoo? Ako, nito ako rin ako. Siyempre, isa may sila may dugay. Pati-ati ko, Josiah, manager, kablo ka mo, ano ni, Diyos, di ko baluan na sir. Kablo good. Nagigina, hindi ka man ang dilimayo, mindset. Wala gito nag-glorify si God. Being good in our workplace, pinakasimple na. Muna ibuhato na to, aron nag-glorify ang Ginoo. Being good in your workplace glorifies God. Whatever you do it for the glory of God. Doing good and honest is an act of thanksgiving. And thanksgiving glorifies Him. We must do what we can. Sa trabaho ha, kinahanglan kinatong buhaton kung unsa atong kaya. Kaya nga naman in the first place, nalimot mo ang kamoy ng hinahanglan na. I-applyan ba yan nato na? Pag-abot, naglinya tag pila ka kuan, pila sa kataas, nagbulat tag pila ka oras, nagsingot-singot pa tag interview. Nya pag-abot sa trabaho, di mo himuon imong best. Di ba? How can you glorify God kung inana atong mindset? Bisan pa magnaata sa workplace, bisan pag-asa ta mo adto, we will do our best. Because we do it all for the glory of God. Kaya ano man, gigrasyahan ka sa Ginoo mo nang na-hire ka anak. It is because of the glory of God, it's because of the grace of God, it's because of the abounding grace of God, na nung nakakaanang at trabaho karon mo, nang buhata ang best, kaya para mag-glorify ang Ginoo pinaagi sa iyong kinabuhi. Ano sabi na yung trabaho dito sa office? Ha? Ang hinaot na dyan ko, ang atuang kinabuhat sa office, honest. Kung unsay kaya mo ito buhaton, dili na tamo tanaw anang mga sweldo. Kaya ano man, ang atong amo, dili man ang tao, ang amo na to, ang Ginoo. Kung naay mo hatag og sweldo, salamat. Pero ang grasya sa Ginoo, abounding, mas dako pa sa sweldo nga imong ginbulat. Amen? Basta, i-glorify ginato ang Ginoo. Ikatulog, the last but not the least. 2 Corinthians chapter 4 verse 15. Balik na sa itong main text. All this is for your benefit,
so that the grace that is reaching more and more people may cause thanksgiving. Inay mo katapat, thanksgiving. Thanksgiving. Dili lang kay thanksgiving, but thanksgiving to overflow to the glory of God. Amen. So, ang ikatulog lang na kayo. Ang ikatulog na outcome sa abounding grace sa Ginoo is overflowing thanksgiving. Amen. Isahin namin, katulad kayo tutulad kay Sigwilan. After sa Thanksgiving na mo, ipang kalitura gimitanan, pamilya, tibo. Pati si Zion, ako si Papa. Nandun ka rin mo pag ginawala ako katul sa tutulad na mo. So please bear with me. No? Kung sa tayo katulog, overflowing thanksgiving. Overflowing means to exceed the limit. Lapas, sobra, to spill over because there is more than enough. Now in the Bible, overflowing describes something so full that it cannot be contained. Dili na kaya i-contain, nag-awas. Amen? Kinsa may andam nga muhatag sa nag-awas nga Thanksgiving karong adlaw. Ang abunda nga grasya sa Ginoo muresulta gyud og pagpasalamat. Dili na kay pagpasalamat kundi nag-awas nga pagpasalamat kay ano man abunda man pud ang grasya sa Ginoo. Nag-awas man pud ang grasya sa Ginoo. O nang kita mag-awas pud ato pagpasalamat. Give thanks to the Lord for He is good. Yan ang pulong sa Psalms 107 verse 1. Simply mubo pero gina-invite ta nga magpasalamat sa Ginoo kay tungod siya maayo. Kana pa lang dako na kay nang rason para kita magpasalamat. Amen. Kinsay nakabalo sa story about the 10 lepers? Yes. Balik-balik na ganyan may illustrate no. Pero ako alam gamiton ko din usab karon. Na ay pulo sa lalahon, di ba? Nasugatan ni Jesus. Giluod ba si Jesus? Wala giluod, di ba? Wala siya ni. Pero giingnan niya, kaadto sa, go, show yourselves to the priest. Pero pinaagi ato nga iyang pagstorya, nag-release na siya, grasya. Kaya pag padulong sa mga kanang sanlahon, padulong sila mga pare, nanaayo man sila. Yes. Amen? Amen. 10 lepers na ayaw tanan. Pero, nanay, pero. Pila ka buok ang nagpasalamat? Isa. Usahay mo sa itong kinabuhi. Enjoy na kita sa blessings, pero magkalimot ka sa blessings. Yung usahay po, murag, kung nagrasyahan na sa Ginoo, atong gibati ba? We feel grateful ba? Pero dili idiha kutob. Feeling grateful is not enough. Kaya nga naman grateful ta kay recognize man nato nga gigrasyahan ta. Pero we must express our gratefulness. Pinaagi sa pagpasalamat. Ang siyam wa gyud sila nakahuna-huna. Grateful sila kay naayon ako. Yes, tinuod. Pero ang nagpasalamat, isa ra. Ana ko siya, wala, naayon ako. Sa yung buhat. Sa yung buhat. Nimbalik siya, pero wala siya nimbalik nga simple. No? One of them, when he saw he was healed, came back. Praising God in loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked Him. He threw himself. Gilapay ni kagulingon sa tiil sa Ginoo. Saan na no? Tungod sa iyang kalipay, tungod sa iyang pagka-grateful nga naayo na siya, pinakatuig yun yung ginanto sa kusakita. Outcast. Di ka kanuol sa imong mga mahal sa tubig. Pero katong tumura, giayo siya. Amen? Moto nga nagbalik ito sa Ginoo, naghatag sa pagdaig, hindi lang sa hinay nga voice, kundi sa loud voice. Wala lang siya ning luhod, gilabay niya yung kagalingon sa tiilan sa Ginoo. He threw himself at Jesus' feet.
Him. Murag naglikid-likid siguro siya sa kalipay, mga Lord, salamat kayo Lord, kay gigrasyahan yun ko nimo. Wa ka giluod sa kuha. Ang 9 kabuok, wa gyud ka pasalamat. Usahay ba makalimot punta? Amen? Nasa atong kinabuhi, siguro gigrasyahan at tamang sa Ginoo, gigrasyahan at tamang sa Ginoo. In terms of money, beware. Kay nga nung uportahan na ganing kayo ta, beware yun kay money. The love of money is the root of all evil. Usahay, makita mo ko nato, at makita ang tao. Portahan kayo. Pero naana sila tanan, nagsikinan, nagwapong balay. Naana sila tanan. At pag biniyers na ngipon, tanan. Pero wala'y kalipay. Naay kulang. Amen? O nag-iingon ako ganihan, nag-enjoy na sila tamang yun sa panalangin sa Ginoo, pero wala na sila nakabalik o pagpasalamat. Wala na sila nakabalik o pagpasalamat. Nga mao nga dapat yun ang atong buhaton kung gigrasyahan mo kita sa Ginoo abundantly. Magpasalamat kita abundantly, overflowing immediately. Kaya ang ato ang pagpasalamat dapat immediate. Ba dahil hatag sa imuhang panalangin, mana ka? Ugma na ka magpasalamat. Ba dahil na? O na ang pagpasalamat nato kay nahanglan immediate. Taga-adlaw nga gigrasyahan ka sa Ginoo sa imuhang kinabuhi, sa imuhang ginhawa, pasalamati ang Ginoo buntag pa sayo. Every day we thank God, every day we glorify God. Ipinaagi sa iyang grasya, buhi patahanod karon. Muagi man ang mga COVID, muagi man kanang linog, tanan ang mga pagsulay. Hantod karon, buhi patatungod sa grasya sa Ginoo. Amen? Pagpaka na ito ang Ginoo na. Thanksgiving is very important. And in thanksgiving, there is the grace of God. Kaya nga nagpasalamat man ka, kaya gigrasyahan ka sa Ginoo. Dili lang kay basta-bastang grasya, kundi abounding grace. Abounding in grace, overflowing with thanksgiving. Muna yung pinaka-importante nga outcome nga ato pagkabuhaton karon. Muna yung naata din karon kay we will thank God for what He's done sa tibuok tuig na po sa 2025. Look around you. Kana lang mismo ninyo makita, pati si Luwas, pati sa inyong mga katapan. Look around you. Worthy ba ang Ginoo para magpasalamatan? Amen. Kani adto, nakasulay man mo buhay ato. Nakasulay mo buslot-buslot ang ato. Nakasulay mo batik